Mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Meron akong kaibigan na mahusay na pintor na ang pangalan ay Aris Bagtas, na binigyan niya ako ng stola na ipininta po niya dito ang mga ebanghelyo ng 5 linggo ng panahon ng Kwaresma. Yung unang linggo ay tungkol sa pagtukso sa ating Panginoong Hesukristo sa ilang. Yung pangalawang linggo ay tungkol po sa pagliliwanag sa pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yung pangatlong linggo ay tungkol po sa babaeng Samaritana na nakatagpo ni Jesus malapit sa balon. At yung ika-4 na linggo, nakaraang linggo, ay tungkol naman po sa pagbabalik ng paningin ng lalaking isinilang na bulag. Ngayong ika-5 linggo, ang ebanghelyo po ay tungkol po sa pagbuhay kay Lazaro. At kung mapapansin po ninyo, sa lahat ng mga bahagi na ipinenta ni Aris Bagtas dun sa stola, yung huling linggo, yung ika-5 linggo, ay maraming mga simbolo. Meron kayong makikitang mata na lumuluha, puso, at si Lazaro na muling binuhay. Na tunay na ipinakita at inilarawan ng artwork na ito ang sinasabi ng ating mabuting balita sa araw na ito. Sinasabi ng mabuting balita ang pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagiging tao. Na bagamat siya'y Diyos, siya'y nagkatawang tao at dala din niya ang damdamin po natin bilang tao. Naranasan niyang malungkot. Naranasan niyang magdalamhati dahil namatay ang kanyang matalik na kaibigan na si Lazaro. Siya'y nagdalamhati. Siya'y tumangis. Natulad po na sinasabi sa prepasyo para sa linggong ito, siya'y di naiba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Ngunit mga kapatid, sa muling pagbuhay kay Lazaro, ay ipinakita naman ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig para kay Lazaro, dahil sa kanyang pagmamahal para sa kanyang kaibigan, hindi niya hinayaan na manatiling patay ang kanyang kaibigang si Lazaro. Ang kanyang pag-ibig na simbolo ng puso ay nagdulot kay Lazaro na muling mabuhay. Na siyang dapat din nating panghawakan sa mga panahon na ito na tayo po'y humaharap, ang buong mundo ay humaharap sa matinding pagsubok dala ng COVID-19 virus. Ang dami na pong mga nagkakasakit, ang dami na pong nagkakamatay. At wala pa pong gamot para masugpo ang sakit na ito. Kahit yung mga nag-aalaga sa mga may sakit, yung mga doktor, yung mga nurses, mga health workers, ay nagkakandasakit at may mga iba ay namatay na. Yung ating mga sundalo, kapulisan at mga tanod, laging humaharap sa pagbabantay sa ating mga lugar. May iba sa kanila, dinapuan na rin po ng sakit na ito. Na hanggang kailan ba tayo magtitiis? Hanggang kailan ba tayo magdurusa dala ng sakit na ito, ng epidemyang itong na kumakalat sa buong mundo? Dapat nating makita ang ginawa ni Jesus na sinabi sa panalangin muli, siya'y di naiba sa iyo, kaya taglay ang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang yumao. Sa kanyang pakikiramay sa katauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang may pagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin ay bumubuhay. Ang kanyang pagmamahal bumubuhay. Kaya kung akala po natin walang pakialam ang Diyos sa atin, kung akala po natin ay
hindi nagdadalamhati si Jesus sa pinagdadaanan po natin, nagkakamali po tayo. Pinapadama sa atin ni Jesus ang kanyang pagdamay. Tingnan po natin siya na nakapako sa krus. Tingnan po natin, balikan natin yung footage noong espesyal na Urbi at Orbe blessing na binigay ni Santo Papa Francisco sa atin kahapon na madaling araw. Yung nagdurusang Hesukristo na nakapako sa krus. Yun ang kanyang pagdamay. Siya'y nagdadalamhati para sa atin, ngunit handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Tulad ng sinabi ni Papa Francisco sa kanyang homilya kahapon, we have an anchor. By His cross, we have been saved. We have a rudder. By His cross, we have been redeemed. We have a hope. By His cross, we have been healed and embraced so that nothing and no one can separate us from His redeeming love. In the midst of isolation, when we are suffering from a lack of tenderness and chances to meet up, and we experience the loss of so many things, let us once again listen to the proclamation that saves us. He is risen and is living by our side. Kaya ating pong tingnan ang paparating na mga mahal na araw upang maramdaman natin ang pakikisa ni Jesus sa ating paghihirap. The Lord asks us from His cross to rediscover the life that awaits us, to look towards those who look to us, to strengthen, recognize, and foster the grace that lives within us. Let us not quench the wavering flame that never falters, and let us allow hope to be rekindled. At tunay nga po ang pag-asa na ito, nakikita sa ating mga bagong bayani, yung ating mga frontliners. Nakita rin po ang pag-asa na ito sa ating mga kababayan. Kabataan man, may edad man, mga kumpanya at ahensya, iba't ibang ahensya na nagtutulungan, namimigay ng mga washable face mask, namamahagi ng mga protective gear para sa ating mga frontliners, namamahagi ng pagkain. Dahil hindi ho biro, magbantay ng kalye na maghapon, tas walang kakainin. Tunay nga po mga kapatid, na sa gitna ng trahedyang ito, tunay na naranasan natin ang yakap ng Diyos, ang malasakit ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na magkakalob sa atin ng muling pagkabuhay. Binuhay niya ang kanyang kaibigang si Lazaro, dala ng kanyang pag-ibig para sa kanyang kaibigan. Tayo pa kaya na mahal sa kanyang puso, na mahalaga ang pagtingin ng Diyos sa ating lahat? Muli niyang ibabalik ang ating dangal, muli niyang ibabalik ang ating lakas, muli niyang ibabalik ang ating katatayuan bilang kanyang anak sa ating pagdanas ng kanyang muling pagkabuhay. Amen.